Dito kami nagpalipas na gabi sa beach bago kami umuwi ng Maynila. Eto na yung part 3 karugtong guys sa ating long ride sa Lucena. Pagkatapos nga namin umattend, ng kasal ay nag-decide kami na mag-beach. At dito kami napadpad sa Aroma Beach, 20 pesos ang entrance. Ito yung beach na medyo malapit sa venue. Ng kasal 15 to 20 minutes ang travel. Marami rin mga beach dito magkatabi lang pero yung iba medyo mahal kaya nag-ikot-ikot kami. At dito kami napadpad dahil ito lang ang pasok sa budget namin, ha. At dahil 6 kami ay kumuha kami ng kubo. 1,500 pesos overnight, kasya 10 pataas basta. Yung iba maglatag na lang sa may buhangin tabi, ang kubo. Kasya pa 3 tent dito, malaki pa. Ang space sa tabi ng kubo, kaya pinasok na lang namin ang aming mga motor. At ito yung mga kaganapan sa gabi, nag-shot kami kunti pampatulog. Shoutout pala sa mga nakasama namin dito. At dahil low tide sa gabi, sinubukan namin mang-ilaw ng seafoods pang pulutan, baka swertehin kami, ha. At ito yung unang nakuha naming seafoods, ha. Alam ko may sakit ako pero namumuli ako nito. Ito naman yung pangalawa naming nakita shield ng alimasag pero walang laman, ha. Limasag? Limasag ba? Oo, limasag. Kaso walang laman. Pangatlo, alimasag naman. Nakita namin kaso walang laman ulit, ha. Tinabi namin kahit walang laman pang souvenir, ha. Nagpatuloy lang kami sa pang-ilaw, baka swertehin, ha. Pero may nakita ulit kami na alimasag na walang laman, ha. Ayan, finally nakakuha na rin ako ng seafoods pero maliit nga lang. At nasundan ulit ng seafoods. Nagpatuloy pa kami papunta sa gitna, baka makarami kami ng seafoods, pwede na rin to pang uwi sa Maynila, ha. May nakita kami na parang may paen na lambat kaya hinayaan namin kasi may nagmay-ari. May nakita naman ako na malaki na shell kaso walang laman, ha, sayang. Akala ko swerte na, ha. Nagpatuloy lang kami sa pang-ilaw, baka makarami pa kami ng seafoods. Kaya mo guys, oh. Nagulat ako sa kasama ko, akala ko kung ano ang nahuli, linoleum pala, ha. Ay, putang ina, plastic! What the fuck? Linoleum? Dito ay sunod-sunod. Ako nakakita ng seafoods at hanggang nakakita ako ng bat. Ang mahal nito sa palengke guys, ito, yung masarap gawing kinilaw. Bat tayo nakuha. Ang laki. Ay, putang ina. Bat yan, pre. Ay, yung... Yan, pre, bat yan. Ito guys, yun. Bat yan. Ganda. Ah, nalumuha. Bat. Di, ito yung pinakakanan niya. Ito yung silaw. Alam. Oh. Ano to? Nakatikim ka na nito? Bat. Sarap nito guys, oh. Bat. Bulsa mo yan, bulsa mo yan! Finally, nakakuha na rin ako ng seafoods na pwede pang pulutan. Pagkaraan ng ilang minutes na lowbat na ang aking pang-ilaw kaya bumalik na kami sa aming kubo. Hindi ko na rin na-videohan ang mga susunod na pangyayari, na lowbat na rin kasi ang GoPro ko, ha. Kinabukasan may hangover mga kasama ko dahil sa lambanog na tinira namin. Kagabi hindi nila kinaya. Ang tama, ha. Kaya naglakad kami para bumili ng kape para mainitan ang sikmura. Buti na lang meron nabibilhan dito ng kape sa machine. Pagkatapos namin bumili ng kape ay naglakad na kami pabalik sa aming kubo. Nag-relax muna konti habang nagkakape. Pagkatapos naglakad-lakad na kami sa tabi ng dagat kasi low tide pa rin, ha, matagal. Pala dito mag-high tide. Pumunta si Mrs. sa medyo gitna at naglatag ng pangsapin dahil nakalitaw pa rin ang buhangin. Umaura siya, feel niya daw siya si Ivana Alawi, ha. Advantage din. Talaga pag may taga-video ka na asawa, partida vlogger pa. Yun nga lang walang kita, ha. Mag 7 AM na at medyo masakit na. Ang init kaya bumalik na kami sa gilid at eto ipapakita ko sa inyo ang buong paligid ng beach. Maganda, ang buhangin puti at marami din mga kahoy na pwede silungan at sabitan. Nang duyan meron din sila mga cottage na 100 pesos, 300 pesos sa ayaw ng kubo. Pangmasalang ang presyo dahil 20 pesos lang per head at pwede kayo magdala sariling foods, alak, inumin, walang bayad. Pwede rin kayo magdala ng sariling yung tent. Maganda siya, malinis yung paligid at pwede umaura, ha. Nagplano kami mag-extend dahil hanggang 8 AM lang kami at hindi pa kami nakaligo sa dagat. Ang tagal kasi mag-high tide, sabi, 12 PM pa daw. Ha. Ito naman ang view sa tabi ng dagat at 300 pesos ang mga cottage na yan. Maganda siya, nakaka-relax. Pino at puti ang buhangin. Para sa akin, goods yung paligid, malinis, maaliwalas. Pwede umaura siguro sa tubig, dagat lang mababaw. Matagal mag-high tide at medyo maputik din sa gitna. Pero goods na pangmasa ang presyo at pwede mag-relax. Bumalik na kami sa kubo namin at nakita ko si ate nag-zumba. Grabe, hataw siya sana all. Ha. Bumawi na lang si ate sa zumba dahil mag-out na sila. Hindi pa sila nakaligo, ha. Kasabayan namin sila nag-check-in pero mababaw pa rin. Ang tubig mag 7 AM na at 8 AM. Ang check-out pag nag-overnight, ha. Nag-extend kami para masulit namin. At dito kami lumipat sa cottage, 300 pesos. Sayang naman kasi hindi kami makaligo sa dagat, ha. Fast forward tayo, kinahapunan ay umuwi na kami 4 PM. Kami nag-check-out, hindi na rin. Ako
video sa dagat nung nag-swimming kami, hahaha. At ito yung nangyari pag uwi namin, naubutan na kami ng gabi sa kalsada. At siyempre, bumili din kami ng pasalubong buko pie, suka at iba pa, hahaha. Dito ko na rin tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo ng ganitong video guys, paki-like and follow ang ating FB page. See you in my next video. Bye-bye.